D'Angelo Russell hindi na daw mate-trade. Rui Hachimura naman ayaw ibigay ng Lakers sa Brooklyn Nets. Para sa ating unang balita ay patungkol nga dito kay D'Lo. Sa unang 8 games nga nito ngayong season ay inconsistent nga ang nilalaro niya. May mga laro nga nagagawa ito ng 15 plus points, pero sa susunod na game naman ay below 10 points na lang. Dito nga gumawa ng adjustment si Coach JJ Redick. Nilagay niya sa bench si D'Lo dahil ang kanilang mga bench player ay wala halos na iaambag sa kanilang team. Pero simula nang maging off the bench na nga si D'Lo ay dito na nga nagsimula ang kanilang magkakasunod na panalo. Nung starter pa si D'Angelo Russell ay may average ito na 12 points, 6 assists at 2.3 rebounds. Pero mababa ang kanyang shooting percentage na meron lamang 37% sa field at 29% naman sa 3-point line. Nang manggaling naman siya sa bench ay wala namang nagbago sa kanyang mga numero. Nag-average pa din ito ng 12 points, 3.5 assists at 2 rebounds per game. Ang gumanda lang dito ay ang kanyang efficiency dahil tumaas nga ito. Meron na nga siyang 46% sa field at 40% naman sa 3-point area. Mukhang magdadalawang isip na nga ang Lakers na i-trade si D'Lo. Siya kasi ang dahilan kung bakit tumaas ngayon ang bench scoring ng Lakers. At isa pa ay nagre-resulta ito sa panalo. Para sa akin, ang dapat na lang nilang i-trade ay si Gabe Vincent. Kung tutuusin niya, mataas pa ang kontrata niya kila Christian Wood, Jackson Hayes at Cam Reddish. Nasa mid-level kasi ang sinasahod ni Gabe Vincent. Kadalasan sa mga sumasahod ng ganyan, sila yung mga pang game changer ng mga teams. Pero si Gabe Vincent ay hindi ganun ang nangyayari. At madalas pa nga puro bokya ang kanyang stats. Disenteng mga minuto naman ang nakukuha nito sa Lakers. Pero bakit hindi niya makuha ang kanyang rhythm dito? Pupwede nga nilang gamitin si Gabe Vincent sa pagkuha kay Brook Lopez ng Milwaukee Bucks para maging backup point guard na siya ni Damian Lillard. Magiging patas siguro ang trade na to dahil ang Bucks ay walang problema sa kanilang opensa kundi sa depensa lang at kayang-kaya nga yan ibigay ni Gabe Vincent. Habang sa Lakers naman ay kulang naman sila sa big man na makakatulong dito kay LeBron at AD. Kayo ba mga idol, sang-ayon ba kayong hindi na ite-trade ng Lakers si D'Lo? Para naman sa ating huling balita ay patungkol dito kay Rui Hachimura. Ang Los Angeles Lakers nga ay 2 taon nang nalilink dito sa player ng Nets na si Cameron Johnson. Ayon nga kay Jovan Buha ng The Athletic, sinabi ng Lakers na may isang player silang hindi ibibigay sa Brooklyn kapalit ni Cam Johnson. Ang player daw na ito ay ang kanilang forward na si Rui Hachimura. Magkaiba nga daw ang dalawa na ito physically. Better post defender daw si Hachimura at kaya din nitong bantayan ang mga malalaking player. Habang si Cam Johnson naman ay mas mabilis daw ng kaunti pagdating sa perimeter. Sa tingin daw nila ay mas better ang laruan ni Cameron Johnson ngayon kaysa kay Rui Hachimura. Para sa akin ay agree ako dito sa Los Angeles Lakers na hindi nila ite-trade si Rui Hachimura para kay Cam Johnson. Dahil bukod sa mas nag-i-improve si Rui Hachimura taon-taon ay liliit lang lalo ang kanilang lineup kapag nawala pa ito. Mas mataas nga ang 3-point percentage ng Lakers forward na merong 50%, samantalang ang shooter naman ng Nets ay merong lamang 37%. Kayo ba mga idol, gusto nyo bang i-trade ng Lakers si Rui Hachimura kapalit ni Cam Johnson? I-comment lang yan sa baba at ating babasahin. Paki-like and subscribe po mga idol. Maraming salamat po.